since nabanggit yung cybercrime, sir, yung sa mga peddlers ng fake news, parang nabalita at nitinan nyo daw po yata kung ito ba ay parang may funder, may nagpa-fund, kung whether individual lang or bargain organization. May update na ba dun, sir? At saka kung baka makikipag-type kayo sa ibang other government agencies para ma-check po. Yes, actually, yung pakikipag-coordinate with other government agencies, last week lang, nag-meeting na kami ng DICT, yes, ng NTC, nag-usap-usap na kami kung paano namin once and for all masawata itong mga fake news spreader, mga vloggers na nagbibigay ng fake news, at saka yung creators na makapag-create lang kahit hindi tama yung ginagawa nila. Sir, bakit niyo naisip na baka mamaya may nagpa-fund sa kanila? May nakikita ba kayong pattern sa mga pinaposts nila o baka timing sa actions nila? Yes, isang action namin yan, no? Tinitingnan namin bakit dumadami, bakit parang iisa ang tema nila, no? Ganon, sumasakay sa kaguluhan ng ating political atmosphere. Hindi dapat mangyari. Magugulo ang ating bayan, malilito ang ating mga mamamayan. Mostly, sir, ano topics nila, sir? Nakakalat po ng fake news. Sabi niyo kasi politics. Ito po bang pagkahuli kay President Duterte? Lahat na. Pati yung paninira nila sa mga government officials, yung mga kung ano-ano sinasabi nilang balita na hindi naman totoo. Yun ay pinag-aaralan naming mabuti kung bakit ganun ang tema ng mga vloggers natin ngayon. Meron ba silang namumuno sa kanila? Tinitignan po namin yan lahat. Sir, how close are we to finding out kung sino yung nasa likod ng operations? Ay, alam nyo, hindi ko lang pwede sa inyong isiwalat yung mga listahan namin, but we have already list nitong vloggers na ito na nagpapakalat ng fake news. Sir, gaano karami po? Ay, hindi bababa sa 20. 20? Oo, yes, oo. Sir, sa abroad ba, pwede pa yun? Pwede bang habulin yung mga fake news spreaders na nasa ibang bansa? Alam nyo, yan ang isang dilema namin, at pinag-aaralan namin. Sa United States, for example, hindi krimen ang libel. Civil case lamang yan. Pero dito sa atin, ang libel ay criminal case. So, lalo pat yung vlogger ay US citizen, how can we enforce our law doon sa citizen nila at hindi naman yun ang umiiral na batas sa kanila? So, tinitignan namin lahat. But, hindi nga sa kanila batas, hindi krimen ang libel, but then, tinitignan namin lahat ng anggulo. For example, pwedeng pumasok sila sa inciting to sedition. Krimen yan sa US, dito sa atin, krimen yan. Tax evasion, no? Remember, papalabas sila, umaabot dito sa Pilipinas, nagbabayad ba sila ng tax, no? Remember the case of Al Capone, hindi mahuli-huli si Al Capone pero binanatan sa tax evasion. So we will look into that. Sir, kung Filipino citizen na nasa ibang bansa, mas pwede yon? Ay, mas madali. Susulat lamang tayo sa Interpol, tulungan tayo, maibalik dito sa atin. Extradition, sir, tawag. Extradition. Yes. Kasi maraming nag-argue po na freedom of speech lang. Ano po yung masasabi niyo sa mga ganun? Tama po yan. Binabalanse po namin mabuti. Ako bilang dating hukom, no? Bilang dating hukom ako, binabalanse ko yan. I understand and I respect freedom of speech, freedom of expression. Kaya yung mga komento sa kanilang pananaw ay ganun ang paniwala nila, okay lang yan. Freedom of speech, freedom of expression. Pero pagka lumampas na sa hangganan, nakakakomit na sila ng inciting to sedition, nakakakomit na sila ng libel, kailangan sawatain natin yan. Sir, you mentioned Interpol. Sir, you mentioned Interpol. Nag-intensify po ba yung coordination natin with Interpol? Yes, tulad lang nung isang linggo lang. Through the coordination with Interpol, we were able to save 3 Pilipino from Cambodia. No? Coordination yun. Punta doon ang 4 na agent ko na kuha sila through the coordination with Interpol. No? Yun ang tulong. Talagang kailangan
cooperative tayo. No? O, sige, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat.